Isang mapagpalang araw po mga kapatid. I just want to share to you the topic entitled The Blessing and Battle of Having Children. So I believe no na mostly sa atin is nagiging parents na. And yung iba siguro soon magiging parents na, but tayong lahat po ay nagiging anak no. Tayo po ay mga anak ng ating mga magulang. Siguro yung iba ay meron pa ring mga magulang, yung iba ay wala na. So let us learn no from this topic. So this is taken from the book of Proverbs, mainly in Proverbs chapter 29 verse 17, which says, "Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you desire." Raising children who walk with God is a sacred calling, one that shapes not only their lives but also the legacy of a family. So, 'di ba, ito yung calling na binigay sa atin ng Panginoon na kung saan ay napaka-sacred po nito 'no, para sa mga magulang. Kasi yung ating pagpapalaki ng ating mga anak, hindi lang para maging successful sa kanilang mga profession, kundi yung lumaki sila na maglilingkod or they will walk with God 'no, in their lifetime. So, napaka-sacred po na calling yon galing sa Panginoon na inaatang po sa mga magulang. And also, ang kanilang pong mga buhay ay magiging legacy po para sa pamilya. Kasi whether we like it or not, ang ating mga anak po ay magdadala po ng ating mga apelyido. Dadalhin nila po yung pangalan ng ating mga pamilya. So the book of Proverbs emphasizes the profound blessing of children. So yung mga anak natin po ay blessing, no? According to the many passages in the Bible, specifically po sa book of Proverbs. So blessing ang mga bata, no? And also we will learn also the active responsibility of parents and also the pain of having rebellious children and the lasting testimony of children's good character. So ito yung gustong-gusto natin, no? Yung magkaroon tayo ng magkaroon sila ng lasting testimony na kung saan ay naipapakita ang kanilang good character. Okay. So, first, let us learn no the first part no of this topic, which is children are blessings from God. Okay. So, children are a gift and a heritage from the Lord that brings joy and purpose to parents. So, nung tayo ay nag-asawa at nagkaanak, so normally 'no, masayang-masaya ang mga magulang kapag sila ay nagkaroon ng anak 'no. Gift talaga 'yan 'no, from the Lord. And sad to say, may mga ibang mga nag-asawa 'no, mga tao na hindi rin sila nagkaroon ng gift na ito 'no, ng anak. So, makikita natin na sa karamihan ng mga families 'no, na kung saan ay ang mga parents po ay nagkaroon po ng sense of purpose nung sila ay nagkaroon ng anak 'no. Yung iba naging seryoso na sa paghahanap buhay, yung iba nagkaroon ng maraming ginagawa, nagnenegosyo, kung ano pa mang ginagawa nila maliban doon sa mga personal na pag-a-advice o pagnu-nurture sa mga bata, nagkaroon ng ibang mga ginagawa ang mga magulang na nagkaroon ng malinaw na purpose o direction ang kanilang mga buhay. For example 'no, marami sa atin po na naging OFW dahil ang pinaka-common na goal or purpose ng mga parents na ito is to provide a better future for their children. So, nagkaroon ng sense of purpose. So, tiniis ang lahat ng lungkot, ang malayo sa pamilya, tiniis ang dapat tiisin para sa mga anak. So, nang dahil sa gift na 'yon na binigay sa kanilang Diyos, nagkaroon sila po ng sense of purpose 'no, yung mga parents ah, na kung saan ay marami sa kanila ang gumagawa ng maraming mga bagay-bagay sa buhay for the sake of their children. So, sa Proverbs 17:6, "Children's children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children." So, makikita natin 'to na nabanggit yung mga apo o yung mga anak, sila po ay nagiging crown
no? Sila po yung symbol ng kasiyahan o symbol ng achievements sa mga magulang and even sa mga grandparents. And likewise, ang mga parents po ay nagiging pride din sila ng kanilang mga anak especially kapag yung mga parents po ay nagiging magandang halimbawa rin po. Kasi, in reality, marami din po mga parents na hindi naging good parents. Pero talking about good children, good grandchildren, and good parents, ang tawag po sa kanila ay nagiging crown and pride. So, ito yung sinasabi sa Proverbs 17:6. So, a wise son brings joy to his parents. So, normally, no, kapag yung ating mga anak ay maraming achievements, let's say sa school o sa mga profession nila, o marami silang ginagawa na mga kahanga-hanga o magandang bagay, talagang nagdudulot po ito ng kasiyahan sa mga magulang. Kaya yung during, 'di ba, maalala natin na 'pag, during graduation, kapag, graduate yung ating mga anak, lalo mga honor students sila, mga naging marami silang achievements, so umuuwi talaga yung mga parents normally, sinisikap na maka-attend doon sa day na kung saan ay nila yung achievement ng isang anak or yung, accomplishment ng isang member ng family. At, mga parents talaga ay sinisikap na makarating do'n kasi talagang gustong, maranasan o gustong i-celebrate ng mga magulang yung joy na naranasan ng buong family, okay. So, later on makikita din natin na mayroong opposite din po 'no, na kapag ang son natin ay hindi naging wise or hindi sila nagiging mabuting mga anak, ay iba rin po ang maidudulot nito sa mga parents. Okay. Sa Proverbs 15:20, a wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. So, meron talagang dalawang, two sides 'no, of a person 'no, o sa ating mga anak, dalawang side ang puwede nating makita. It's either they become wise or they become foolish sa buhay, according sa Proverbs 15:20. So, they are a blessing 'no. Parents are called to cherish their children, not as burdens, but as blessings entrusted by God, meant to be stewarded with love and purpose. So dapat ito lagi ang positive na natin nakikita 'no, especially sa atin ng mga parents, na i-cherish po natin ang ating mga anak. Hindi yung parang ang tingin natin sa kanila is pabigat sa buhay, parang source ng mga paghihirap at pagtitiis. Kasi nga minsan 'no, may naririnig tayong mga hindi magandang, statements from parents na puro na lang reklamo at puro na lang pagtitiis at pahirap ang kanilang naranasan nung sila po ay nagkaanak. So, hindi po dapat gano'n ang view natin towards our children because children are blessing from the Lord. So, we should cherish them. We should consider them as blessing talaga sa puso natin dahil sila po ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos at dapat natin silang alagaan with love and purpose. So, second is, parenting is an active responsibility, no? So, ang parenting pala hindi lang basta nagkaroon ka ng anak tapos, nagsusumikap ka na mai-provide yung pangailangan ng mga anak mo, mabigyan mo siya ng food, shelter, ng clothing, ng education. Pero more than that, ito pala ay isang active responsibility, meaning day to day, you have to do something for them. Parenting is an active responsibility, not a passive hope that children will naturally grow into godliness. Na para bang iniisip na normal na lang na magiging mabuting tao yung ating mga anak. Na normal na lang magiging godly yung ating mga anak as they grow up. Hindi pala gano'n. Meron tayong ginagawa day to day para sa kanila so that sila po ay humantong doon sa isang pagkatao na kung saan yun yung ninanais ng Diyos para sa kanila or ninanais ng parents para sa kanila. So, meron tayong active participation. Meron tayong active responsibility para sa kanila. At, isa sa mga, nagiging, pagkukulang ng mga tao o ng mga parents is, makikita natin 'to especially sa mga OFWs o yung mga taong nagtatrabaho abroad, malayo sa kanilang mga anak, na kung saan ang ating mga anak po ay lumalaki
na malayo sa magulang. So, limited po yung ating, time, for them to actively, involved do'n sa mga daily lives nila, sa mga daily activities nila. So, but the Bible says na tayo po pala ay dapat mayroong active participation sa huhubog ng kanilang mga so, mali pala yung iniisip ng iba na kusang lalaking mabait yung ating mga anak, dahil mabait yung mga magulang, so kusa na lang na maging mababait yung ating mga anak, okey. So, mayroon talaga dapat tayong gagawin para sa kanila, okey. Sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." So, alam natin ng mga magulang kung ano dapat nilang 'no, alam natin kung ano talaga yung dapat nilang tatahakin or ano dapat ang kanilang lalakarin. So, according to the word of God. Pero ang sabi ng scripture, we have to train them up. So, ibig sabihin 'pag sinabing training, it is hard work. Tulad ng mga trainer sa gym or mga trainer sa military, talagang hard work 'yan on the part of the trainer. Hindi lang dun sa part ng sa trainee. So, it is a team effort 'no, sa side ng parents at saka sa anak. So, kapag na-train daw natin ang ating mga anak 'no, especially at a young age, dun sa tamang pamumuhay, hanggang sa kanyang paglaki, iyon po ay kanyang lalakaran. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." So, napakaimportante po 'no, para sa mga magulang na, ginagampanan natin yung ating role doon sa, ah, paglaki nila 'no, sa kanilang pag-mature na kung saan ay maituturo natin as early as possible yung tamang pamumuhay tulad ng sinasabi ng Biblia. So, nakikita din natin na even sa statistics, marami pong mga naging delinquent na mga bata o kabataan, ang common sa kanila is yung lumaking malayo sa magulang or lumaking walang magulang or lumaking pinagkatiwala sa mga kamag-anak. So, the good thing is may mga bata na even malayo sa mga parents nagiging good 'no, naging okey din ang kanilang paglaki. Pero napakakonti lang po. Kung ibabase natin sa statistics, napakababa po ng bilang nila. At common sa mga bata na kung saan ay malayo sa magulang o walang nag-train sa tamang pamumuhay is, ah, napariwara or na hindi naging maganda po ang kanilang paglaki. So, ito yung sinasabi ng Bible. So, training involves setting a child on a path of righteousness through example, discipline, and instruction. So, ang training po ay hindi lang po hanggang sa pagbigay natin ng salita, turo tayo ng turo, bigay tayo ng lecture, bigay tayo ng napakaraming example. So, ang training po involves a lot 'no. Unang-una is kailangan po ng example. Napaka-effective po ng living by example sa part ng mga parents. Kasi 'pag tayo nagtuturo 'no, madaling magsabi ng mga salita, maraming nagsabi ng mga dos and don'ts. Pero kapag ang ating lifestyle as parents is malayo dun sa tinuturo natin, hindi po maging effective po yon para sa ating mga anak. Mas madali sa kanilang sundin kung ano yung nakikita nila sa buhay ng mga magulang. So, napakaimportante po ang teaching or training through example. Disciplines is yes, maraming mga parents na napaka-istrikto, na napaka-disciplinarian at ito po'y naging effective din po 'no, sa mga anak. Pero hindi naging effective sa iba dahil hindi naging balanse 'no, sobrang strikto, sobrang higpit, tapos hindi nakikita ng mga anak yung balance. Wala sa yung example po ay hindi nakita yung good living example ay hindi po nakikita sa mga parents. Instruction mabilis din po magbigay ng mga instruction. Pero kapag yung instruction natin is hango lang sa sarili nating kagustuhan, not really founded on the word of God, so naging mahirap din po 'no, kasi yung mga bata ang magiging outcome is nashi-shape up sila doon minsan doon sa mga principles na kung saan tinuturo ng mga magulang. So, ang tinuturo sa atin ng Biblia is we will teach them, we will discipline them, we will live through example based on the word of God.
Kasi tayo na mga parents ay hindi po tayo perfect. Hindi tayo perfect people at yung ating mga tinuturo 'pag galing lang sa ating mga sariling mga opinyon, galing sa sarili nating mga prinsipyo sa buhay, then that would be dangerous para sa mga anak natin. So, kailangan ang ituturo natin is dapat kung ano yung scriptural, kung ano yung tinuturo ng Bible para sa kanila so that they will grow up godly. Yun ang goal na dapat meron sa puso ng mga parent. To raise a child na maging godly, magiging salt and light of this world. Amen. So whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. So, importante din talaga na as early as possible, ipo-point out natin sa mga anak kung ano yung mali at ano yung tama. So, wag nating laging parang may mga teachings na bawal daw paluin yung bata. At may maraming mga parents na nag-a-apply nito. So, not necessarily naman na maging brutal yung ating pagdisiplin sa kanila. Ang point dito is, kung kailangan ng correction, dapat makita nila yung point, no? Kung ano yung mali. Kapag kasi hindi natin ginawa yon, ang ibig sabihin doon ay hindi natin mahal yung ating mga anak. So, kino-correct natin sila because we want them to grow up na mga mabuting tao. In line with the word of the Lord. So, ang mga magulang is dapat hindi nila pinagkait yung pagdisiplina sa kanila. Okay? So, the one who loves their children is careful to discipline them. Careful to discipline. So, ibig sabihin, wag basta na lang discipline. Wag na basta na lang bigay ng punishment sa kanila, kundi naging maingat tayo na maging tama at magiging maintindihan po ng ating mga anak yung ating ginagawa para sa kanila. Kasi marami tayong nakikita na maganda yung intention ng parents in disciplining their children, pero ang outcome is nagiging disobedient, nagiging rebellious, no? Naglayas yung mga anak. So, hindi naintindihan. So, kailangan magpang-abot, no? Kailangan naintindihan ng parents at saka ng anak yung proseso ng pagdidisiplina. According dito sa Proverbs 13:24. So, parents must focus on the heart, not just behavior. Building relationships rather than merely enforcing rules. So, may mga narinig tayong mga military discipline, no? Iba-ibang klaseng discipline. Pero, nakikita natin 'to mga kapatid na yung ating mga anak is po ay nagpapanggap lang din sila. Especially sa mga OFW na mga parents na yung mga anak po ay naiwan, let's say, sa Pilipinas, naiwan sa bahay nila, no? 'Pag umuwi yung kanilang parents, let's say, magbakasyon ng isang buwan, yung mga anak po ay magtitiis yun ng isang buwan na hindi gagala. Let's say, normally, ang ginagawa nila is gala sila, marami silang ginagawa na hindi maganda, titiisin nila yon, no? Hindi pumunta sa mga barkada, just for 1 month. Kasi magpe-pretend sila na okay sila, na sila ay nagbe-behave. Pero dahil nga hindi na-capture ang kanilang heart. So, 'pag sinabing napaka-istrikto ng parents na 'wag gumala or 'wag mag-abutan ng gabi sa labas, o mga rules, ang daming rules. So, kapag hindi na-capture yung heart ng mga anak, ay nagiging na lang, nagiging, just for compliance na lang yung pinapakita sa parents. So, kapag wala yung parents, lahat ng mga rules ay bini-break nila. Lahat ng mga rules ay hindi nila sinusunod. Pero kapag na-capture natin yung heart ng mga anak natin, kahit wala tayo, they will just willingly do what is right. Kasi naintindihan nila. So, kailangan wag lang tayong focus doon. Kasi may maraming mga focus doon sa mga behavior or sa mga actions lang na nakikita natin. Kasi maraming mga bata na tayo nakikita na kapag nagsalita ay laging po, opo, akala mo napakagalang at napakabait. Pero pag wala pala mga parents, ay sila po ay balik dun sa mga hindi magandang mga ginagawa sa buhay nila. Kaya parents must focus on the heart. Kailangan maabot natin yung puso ng mga anak natin so that ang lahat ng mga tinuturo natin sa kanila is maintindihan nila at yayakapin nila. They will embrace it with all their hearts as their way of showing their respect to us and their obedience to the Lord. So, Proverbs 29:15, a rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. So,
Yung rod 'no is a symbol of, discipline 'no. It's a symbol of, somewhat punishment din 'no sa mga mali. Ah, na-reprimand. So, reprimand ito yung pagke-criticize o pagbanggit ng mga maling ginawa o pagbigay ng warning natin sa ating mga anak. So, kapag tayo nagdi-discipline, kailangan mayroong malinaw na pagpapaliwanag para maintindihan yung mali at maintindihan kung ano yung tama. At kapag ito po ay naintindihan, ito po ay mag-i-impart po ng wisdom para sa mga anak. So, a rod and a reprimand impart wisdom. But a child left undisciplined disgraces its mother. So, nakikita natin yung mga bata na pabayaang lumaki na walang disiplina o hindi naturuan o hindi nagabayan. Talaga ang dulot nito sa nanay, sa magulang at sa buong family is puro kahihiyan or puro pasakit or puro pahirap no nararanasan po no ng family. So, ito yung sinasabi sa Proverbs 29:15. So, discipline paired with love and grace mirrors the way God parents His children, balancing correction with compassion. So, makikita natin na kapag ang discipline pala is balanse o paired with love and grace, ito ay nagre-reflect kung paano, pinapalaki o dini-disciple or pini-parent ng Diyos yung kanyang mga anak, tayo. At ang paraan ng Diyos kung paano tayo, ah, hinuhubog is it is a balance between correction and compassion. So, hindi purong correction lang at hindi rin pala puwedeng puro compassion lang. It is a balance between correction and compassion. So, third is the pain of having rebellious children. So, ito yung masakit 'no, itong ayaw nating mangyari sa atin bilang parents. So, ayaw din nating mangyari bilang mga anak na masaktan yung ating mga magulang. Ayaw din nating makitang na our parents will be heartbroken because of our behavior or because sa ating pamumuhay bilang mga anak, 'di ba? Maraming mga anak na ayaw din nilang mangyari ito. Pero minsan hindi na nangyayari at nakikita natin na nangyayari at nangyayari. So, the pain of having rebellious children. So, the book of Proverbs warns of the pain caused by a rebellious child. So, wala namang perfect na family 'no. In one way or another nag-rebel naman tayo sa mga parents natin. Pero may mga level of rebellion na kung saan ay sobra-sobra yung iba 'no, talagang matinding rebellion ang nangyari. Yung iba minor lang or saglit lang, nako-correct kaagad. But, the point is bawat, hindi magandang behavior ng ating mga anak, it causes pain sa heart ng mga magulang. Proverbs 19:13, "A foolish child is a father's ruin, and a quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof." So, sa verse na ito nabanggit po yung mga negatives 'no, negative ng isang foolish child at saka negative ng isang quarrelsome wife. But let us focus on the part of the child 'no. So, hindi muna natin talakayin yung sa part ng wife. So, i-excuse muna natin yung mga wife na quarrelsome dito sa verse na ito. Let us focus on the child. So, ang foolish child is a father's ruin. Matatawag nating foolish kapag ang isang tao po ay namumuhay or lumalaki na kung saan ay salungat sa anong nararapat. Kung hindi ka nagiging wise, ang tawag sa is naging foolish. Let's say, aral na mabuti 'no, sinayang yung tuition na binabayad ng magulang, akala ng magulang pumapasok sa school pero hindi pala, doon pala nagpupunta kung saan-saan 'no, at, sinayang yung pera or nalulong sa anumang klaseng mga masasamang bisyo 'no. So, ito po ay nagiging, ruin po sa magulang, hindi lang sa father 'no, kundi sa mga magulang at sa entire family. Kapag mayroong isang anak o isang member ng family na napapariwara po ang buhay, it not only, ruin the heart of the father, but the entire family. Magsa-suffer po ang buong family, masasaktan, mapapahiya, mahihirapan po ang buong pamilya kapag nagkaroon ng isang anak na tinatawag na foolish, tinatawag ng Bible. So, let's say for example, meron kayong isang anak or meron kayong kapatid na maya-maya po ay dinadala sa kulungan dahil na-involve sa anumang klaseng mga krimen. So, yun pa isang napakahirap 'no, na na
bagay na tanggapin ng isang ama, ng isang parent, o ng mga kapatid. Kaya minsan yung ating mga magulang o tayo na mga parents is napanghinaan tayo ng loob sa ating mga pagsusumikap sa buhay para sa ating mga anak kapag nakikita natin ang ating mga anak po ay hindi sila namumuhay ng tama. Hindi pinagbuti yung kanilang mga ginagawa sa buhay tulad ng pag-aaral. So nawawalan din ng gana ang mga magulang na magsakripisyo para sa kanilang mga anak dahil nakikita nila na hindi rin maganda ang ginagawa ng kanilang mga anak. Kaya minsan pinababayaan na lang. At yung mga magulang po ay sumuko na rin sa pagsusumikap para sa kanilang mga anak. So it really ruined the heart of the parents kapag ang mga anak ay napagkitaan ng hindi rin magandang pamumuhay. So a foolish child is a father's ruin. So Proverbs 30:17, the eye that mocks a father, that scorns an aged mother, will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. So, nabanggit dito yung mga anak na kung saan ay hinahamak yung mga magulang, no? Mga anak na hindi nagrerespeto sa mga magulang, inaaway yung mga magulang, no? Gumagawa ng mga maling bagay towards their parents. So, ito yung mga ah, pain na nakikita ng mga parents toward their children. Pero kawawa din pala sila 'no, yung mga anak ng ganito. Ang sabi dito, they will be pecked by the ravens of the valley and will be eaten by the vultures. So, ang balik nito sa kanila, by not honoring their parents is sila rin po ay mapapahamak in the future or hindi sila magkaroon ng magandang buhay. Kaya tinuturo sa atin ng Biblia 'no, bilang mga anak, let us honor our parents. Especially sa atin na meron pang chance 'no, buhay pa ating mga magulang, meron pa tayong chance to honor them. So, let's do it for them bilang mga anak. At para sa ating mga anak, let us teach them to honor us, not just for us, but for them. There is a blessing from the Lord sa kanila kapag sila po ay nag-honor po sa atin bilang their parents. Ito yung sinasabi ng Bible. So, raising children who walk with God is both a blessing and a battle. So, blessing and a battle, di ba? Kasi natutuwa tayo na meron tayong anak, no? We have somebody in the family, kasi ang ating mga anak talaga is nagdudulot talaga ito ng joy sa family. But there is also a battle, no? Meron tayong dapat ma-overcome para sa kanila. Not just like not just our comfort, not just dun sa aspeto ng paghanap buhay at pag-provide para sa kanila, pero sa kabuuan ng kanilang paglaki at sa kabuuan ng ating family is meron tayong dapat na ginagawa, meron tayong adjustment, meron tayong mga pagtitiis na ginagawa, no? Parents are called to see their children as a heritage, not a hassle. Sana hindi yan ang maging attitude ng puso natin, yung parang pabigat 'no, hassle, problema, burden yung mga anak sa atin. So, at ang ating palang pagdidisiplina dapat ay discipline with love. Discipline with love, not laziness. Dahil tamad yung parents, hinayaan na lang, minsan inaasa na lang natin sa mga puwede nating asahan 'no, minsan inaasa na natin sa kanilang mga lola at lolo 'no, sa ating parents din. Lumalaki sila na hindi natin nagabayan, inaasa natin sa mga taong kung kanino natin sila pinagkatiwala. So, let us discipline them with love, not laziness. So, kahit minsan pagod tayo 'no, let us see to it lalo 'pag malayo tayo sa ating mga anak, sikapin natin makapag-video call tayo, makapag-chat tayo sa kanila, we will check on them kung kumusta na sila, ano yung mga na-experience nila today, ano yung mga na-encounter nila sa school or sa outside. So, let us ask them. Let us not be lazy noon sa ga-guide sa kanila or sa paghuhubog sa kanila. So, rebellion, if left unchecked, leads to ruin. But a heart transformed by God's grace brings rest and joy. So, maging maingat tayo, no? Kasi titignan natin yung na negative side kapag tayo ay nagkulang. Hindi lang tayo nag-expect lagi na maganda lagi ang outcome. Kasi hindi naman laging ganon. Kasi wala namang perfect na anak at wala rin perfect na family at walang perfect na parents. So, kailangan makikita natin both sides.
the negatives and the positive na pwede maging outcome sa kanila. Kaya, by the grace of God, no, doon sa wisdom and strength na binigay sa atin ng Diyos, let us help them. And also let us help ourselves to be guided by the Lord kung paano sila palakihin. Kasi minsan ang nakikita natin, no, madalas din tayo nakikita na the way kung paano pinapalaki natin yung ating mga anak is ginagaya lang din natin kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. So, yung paraan ng pagpapalaki gaya-gaya lang. So, dapat ang way ng pagpapalaki natin is based on the word of God. Kasi karamihan sa atin, lumaki naman tayo na hindi tayo galing sa Christian family. So, lumaki tayo na iba ang way ng pagpapalaki sa atin ng ating mga parents. But now, as Christians, let us nurture them on the way of the Lord. No? Base doon sa kung ano yung salita ng Diyos sa tamang pagpapalaki at tamang paghuhubog din sa atin bilang mga magulang. For children, honoring parents and pursuing godliness is a testimony that glorifies God. So tayo, parang sinabi ko kanina, tayo po ay children din. So yung pag-honor natin sa kanila, sa ating mga parents is a way of pursuing godliness. At ito po ay isang testimony na nagbibigay po ng glory sa Panginoon. So let us ask ourselves today, so paano tayo bilang mga anak? No? Ako ba ay isang anak na nagiging anak na pursuing godliness by honoring my parents? Kasi tayo mga Christians, no, madalas natin sinasabi na naging Christian tayo, naging godly tayo, but how about in relation to our parents? Are we honoring them? At in what way natin sila ino-honor? As a testimony na tayo po ay nagbibigay po ng glory sa Panginoon. So kung meron tayong mga issues until now with our parents, meron tayong mga problema, so let us ask God's help na baka may mga unforgiveness, may mga broken relationship with the parents. By God's grace, no, let us ask God's help na yun po ay ma-overcome natin. God will be glorified with our relationships with our parents. Tayo bilang mga children. Kaya marami din mga children na nagsisisi sila, no? Kapag namatay na yung mga parents nila, nagsisisi sila na bakit hindi nila ginawa yung tama sa parents nila. So, bago maging huli ang lahat, lalo sa atin na mga anak, na may mga parents pa, let us do what is right in sight of God. So, para din sa mga parents din na may mga problema with their children until now, so let us ask God's help and grace also na maging maayos po ang ating relationship toward our parents at toward our children. Kasi it's a way of pursuing God's godliness at yun ang magiging testimony natin as a family. Na tayo po ay nagbibigay po ng glory sa Panginoon. So, as families, apply these principles from the book of Proverbs. They build a legacy that echoes beyond their lifetime for the glory of God and the strengthening of Christian homes. So, sa ngayon, masyadong worldly kasi ang mindset ng mga tao sa ngayon. So, when we talk about families, when we talk about children, nakafocus tayo doon sa mga accomplishments, no? Naging doktor yung anak natin, naging nurse, naging abogado, naging engineer, whatever it is. Doon tayo nakafocus lagi. Pag tinatanong tayo natin mga kaibigan, kumusta family mo? Kumusta mga anak mo? So, madalas nating sinasagot lalo sa mga OFWs, ay, doktor na yung anak ko, ay, engineer na yung anak ko, ay, so, parang doon lagi natin sinusukat yung achievement natin as parents, ating mga anak. It is not bad, no? It's good, no, na naging successful yung ating mga anak in that areas. Pero, tanungin din natin ang isang aspeto ng buhay, especially sa atin ng mga Christian parents, na i-guide ba natin sila into a life that they are walking with God. Kasi yun yung secret calling natin as parents, na hindi lang hanggang doon sa naging successful sila sa kanilang mga profession. So, dahil yung mga bagay na yun, if they grow up or if they live a life walking with God, yun po yung legacy na that will echo beyond their lifetime. Na kahit sila ay namatay, sila ay lumipas, yung kanilang legacy ay hindi po yun mawawala. Same also with us as parents, no? Time will come na iwanan natin yung ating mga anak.
Pero ang tanong is, anong legacy ang ating iiwanan na hindi malilimutan nila? Anong legacy ang ating maiiwanan na hindi mapapawi o hindi mawawala? So, for the glory of God, let us always check our lives, no, as parents and as children on how we honor God sa the way tayo namumuhay. Yung ating mga papel, yung ating mga role as parents and children. Titingnan natin kung paano tayo nagiging blessing toward the Lord, no? Towards God, na nagagawan pa na natin yung dapat nating gampanan bilang mga Kristiyanong magulang at Kristiyanong mga anak. Kasi maraming mga Kristiyano na ang mentality nila, ang thinking nila is as long as they are very busy in the ministry, doing things, a lot of things in the church, will exempt them from being a good model, a good example in their families. So, unang-una, no, ministry po natin ang ating mga pamilya. Ministry natin ang ating mga anak, ang ating mga magulang. Let us start being a blessing sa ating mga mahal sa buhay in our families, in our homes. Yes, people might be impressed by what they see in us doing a lot of things in the church. Dami natin kayang gawin sa church. We can preach, no? We can preach in the church every day, no? We can sing, we can play instruments, we can do a lot of things in the church. And people in the church, pwede silang ma-impress na nakikita nila. That is good, especially if that is being done for the glory of God. But how about our families? Are they blessed also with our lives serving the Lord? Are they also guided to follow the footprints that we leave for them? Na sila rin po ay lalakad doon sa nilalakaran natin na paglilingkod sa Panginoon. Because having children, especially, no, sa mga maraming anak, no, or may mga anak, it is both a blessing and a battle. So, lagi nating chine-check ang ating mga sarili kung tayo po ba ay lumalakad ayon sa ating mga sinasabi, especially in the ministry. So, lahat ng tinuturo natin sa church, tinuturo natin sa mga kapatiran natin, sa mga tinuturuan natin, sa mga Bible studies, sa mga cell groups, lahat ba ng tinuturo natin ay ina-apply ba natin sa sarili nating buhay at sa ating mga mahal sa buhay, especially sa ating mga families at ating mga anak. Lastly, Proverbs 29:17, discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. So, by God's grace, let us pray na tayo po, mga magulang, ay magiging effective na mga gabay, effective na mga disciples of Christ to disciple our children. At magiging bonus po para sa atin na ang ating paggabay, pagdisiplina at pagtuturo sa kanila ay magbubunga ng kasiyahan, ng delight sa puso natin kapag nakikita natin sila na lumalakad ayon po sa kalooban ng Panginoon. May God bless us.